Nagpakabit na ako ng solar panel, guys. Oh my God! Wow! So, 12 pieces na panels nga pala yung kinabit nila sa amin, and each is 620 watts. Bale, yan na yung ginawa namin pinakabubong ng rooftop namin since bifacial naman itong solar panels nila. So, maaga nga pala silang dumating. Mga taga Bulacan pala sila. So, mga 7:30 AM, nandito na sila sa bahay. Nakarating na sila dito kaagad. So, ayan yung bahay. Sa third floor, sa rooftop nila ikakabit yung solar. Tapos, dito sa baba, sa first floor, so dito naman nila nilagay yung breaker, tapos yung battery. Tapos, yung connection, instead na i-connect pa nila sa pinaka-breaker namin ng Meralco, is nirekta na nila sa pinaka-metro namin kasi dun mas malapit. Super bilis lang na naging installation nila kasi dumating sila ng mga 7:30, tapos mga 1:30, tapos na sila. Super dami nga pala naming gamit dito, guys. Meron kaming TV, aircon, ref, freezer, chiller, tapos maraming ilaw, tapos electric fan. Ilan yung electric fan namin? 5. Tapos may ceiling fan pa kami. Tapos induction cooker, may heater, may air fryer, may oven. Plus PC ko pa na ginagamit sa work 12 hours every day. Tapos, since hindi pa complete tong bahay, hindi pa siya tapos talaga, pa konti-konti lang yung gawa, gumagamit din ng welding machine, tapos grinder, barena. So, yun palang mga tools na yon, sobrang laki na nun kumonsumo sa kuryente. So, super laki talaga ng konsumo namin sa kuryente monthly. So, pumapalo siya ng 5,000 to 6,000 a month. So, last month, inabot siya ng 5,857 pesos. Yun yung bill namin ng kuryente. Tapos sa mga nakaraang buwan nung mainit talaga, dalawa-dalawang electric fan yung gamit namin. So pumalo kami ng 6,000, almost 7,000 na yung bill namin sa kuryente. Kaya naisipan ko talaga na magpakabit na ng solar panel kasi para malaki yung matipid ko. Naka-ROI na ako within 3 to 5 years. So malaking bagay talaga to. So, ayan, as you can see, iaakit na nila yung panel, merong tali, tapos may pinagkakabitan sila, tapos hihilain na lang nung mga tao nila sa taas yung pinaka-panel. Super laki pala niyan, guys. Yung sukat mismo ng panel is 2.2 by 1.1 meters. So, 12 pieces yung inakyat nila dyan sa taas. So, yung bakanteng space nga pala dyan, guys, is balak namin buhusan pa. Tapos, gagawin naming roof deck. Kasi hindi namin makita yung view ng iba kasi yung ibang mga bahay dito is matataas din. So, ayan, yung bakante na yan, gagawin namin yung roof deck. Sakto lang, hindi super laki, hindi rin super liit. Tapos, ayan, natapos na silang mag-install. Inaayos na lang yung ibang wirings. Tapos ito na, okay na lahat, na-connect na sa wifi, na-explain na sa amin kung paano gumagana tong breaker. Ayan. Super smooth lang talaga na naging transaction namin dito. So, ito na nga pala yung panel board. Ayan. Tapos yung battery, as you can see, nag-charge siya. Kasi super init niyan kahapon. Tapos, parang 2 hours lang from 66% na battery, naging 100% na siya kaagad. Siya magdamag, naka-open yung aircon namin. Tapos, yung from 100% na battery, pagka umaga, meron pang natirang 33%. So, bale, hindi namin naubos yung 100% ng magdamag. So, ito naman yung itsura niya sa taas kapag nakatungtong ko sa bakal. So, ayan yung solar panel sa top view niya. Sa panahon ngayon, lalo na ngayon 2026, sobrang smart mag-invest ng solar. Tipid sa kuryente, tuloy-tuloy ang supply, at higit sa lahat, may peace of mind ka. Kahit brownout, kahit tumaas yung bayarin, may sarili kang source. Kaya para sa akin, hindi lang to basta pag-upgrade ng bahay, kundi symbol siya ng progress. Lumaki ako, nagasera lang yung gamit namin. Kaya sobrang proud ako sa step na to. Isa to sa moment na masasabi ko na talagang malayo na, pero malayo pa. Thank you, Lord. Naniniwala talaga ako sa Bible verse na Isaiah 60 verse 22, "When the time is right, I, the Lord, will make it happen." Thank you, Lord.